Alam mo ba na isang Pinoy ang nagpasimula ng isa sa pinakamalalang computer virus sa buong mundo? Oo, tol. Isang estudyante lang na mahilig sa coding pero nagdulot ng bilyong-bilyong dolyar na damage sa internet noong taong 2000. Ang pangalan, Onel de Guzman. Pero ang tanong, anong nangyari sa kanya pagkatapos ng iskandalo? Nakulong ba siya? Mayaman na ba siya ngayon? O baka naman nasa isang liblib na lugar nagtatago? Bago ang panahon ng Facebook, TikTok at mga high-speed internet, panahon ito ng chat rooms at emails. Isang umaga, milyon-milyong tao sa buong mundo ang nakatanggap ng isang simpleng email na may subject na I love you. Siyempre, sino bang hindi magbubukas ng email na yan? Pero pag-click mo, boom! Wala na, nahack na ang computer mo. Ang virus na ito ay kumalat ng napakabilis kaya tinawag itong love bug o I love you virus. Hindi lang simpleng prank to. Ina-access nito ang files ng biktima, ninanakaw ang passwords at nagpapadala ng sarili nito sa lahat ng contacts mo. Sa madaling salita, automatic siyang nagkakalat ng walang humpay. Mula Pilipinas, umabot ito sa America, Europe at halos lahat ng bansa na may internet noon. Aabot sa $10 billion yung naging damage nito. At sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Si Onel de Guzman, isang IT student mula sa AMA Computer College. Ayon sa balita, ginawa niya ang virus na ito hindi lang para maghasik ng lagim, kundi para lang makalibre ng internet. Pero syempre, dahil sobrang daming naapektuhan, hinanap siya ng mga autoridad. Matapos ang investigasyon, natuntun siya ng media at inamin niya rin na siya nga ang may gawa nito. Pero heto ang twist, hindi siya nakulong! Bakit? Kasi nung panahon na yun, wala pang batas sa Pilipinas laban sa cybercrime. Kaya kahit aminado siya ang may gawa, wala silang maisampang kaso laban sa kanya. Laking swerte, di ba? Dahil sa nangyari, nagkaroon ng mas mahigpit na cybercrime law sa Pilipinas. Sa madaling salita, kung gagawin mo to ngayon, malamang nakakulong ka na agad. So, ano na ang nangyari kay Onel de Guzman ngayon? Mayaman na ba siya? Nagtago ba siya sa ibang bansa? Ayon sa mga reports, hindi siya naging multi-millionaire hacker o isang tech mogul. Imbes na magtayo ng malaking tech company, tahimik lang, siyang namumuhay bilang isang simpleng technician na nag-aayos ng cellphone at computer sa Maynila. Parang normal na tao lang, walang bahid ng pagiging isang dating internet legend. Ang kwento ni Onel de Guzman ay isang patunay kung paano pwedeng baguhin ng isang simpleng ideya ang buong mundo. Isang estudyante ang gustong makalibre ng internet, naging dahilan ng isa sa pinakamalaking cyber attacks sa kasaysayan. Paano kaya kung ginamit niya ang talento niya sa mas productive na paraan? Baka ngayon, isa na siyang malaking pangalan sa tech industry. Sayang, di ba? Ikaw, anong masasabi mo? Kung ikaw si Onel, anong gagawin mo kung may ganitong kang skill? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang kwentong ganito.